Okay, so welcome po sa lahat ng mga dito. Ito po yung training natin about sa Technical Information Program, no? So dito medyo seryoso po yung pag-usapan natin kasi lalo na technical, no? Kaya sabi ko nga kung meron kang ano diyan, meron ka pang Linben Coffee na timplahin mo na po 'yan, okay? So ito yung unang negosyo, baka ito yung una napaka mahalaga na matutunan mo sa kasi ito yung pinasok ko ng negosyo eh. Kung bakit ka nag-franchise dito, simply because nagustuhan mo yung ating mga services, no? Yung nga lang, 'di ba? Hindi mo alam anong kasunod na gagawin mo, 'di ba? Paano ka kikita, 'di ba? Na-explain naman sa atin kung paano yung kitaan sa negosyo, pero hindi mo pa alam kung paano mo siya gamitin, okay? Which is ito yung pag-uusapan po natin. Kaya mag-take down notes ka po diyan sa ating training. So ito po about sa Technical Information Program, okay? So sabi nga dito, ayan, so sige po. Alright, so knowledge learn before you earn, no? So ang knowledge po ay napakahalaga po yan sa lahat ng aspeto ng ginagawa po natin. Di ba? Kasi kapag wala tayong alam sa buhay, di ba? Wala tayong alam na gawin, wala tayong alam sa negosyo, okay? Hindi tayo magtatagumpay kahit anong larangan po yan, no? So lalo na sa negosyo po natin kay Spartans Worldwide, napaka-importante na mayroong alam ka. Okay? Kung ano man yung alam mo sa labas, okay? Magkaiba po dito sa negosyo po natin. Kung magaling ka na supervisor, magaling kang engineer, magaling kang nurse, magaling kang teacher sa labas, okay, sa labas po yun, no? Kasi dito iba naman po siya. So napakalaga din na aralin din natin para magkaroon tayo ng knowledge sa business. Kasi sabi nga nila, okay, tuwing kailan ka ba mag-aaral ng negosyo, dapat ngayon mismo para magkaroon kayo ng edge sa business na meron po tayo. So sabi nga, learn before you earn. So dito wag ka muna mag-expect, nakikita agad ng malaki, di ba? Baka may bagong-bago ka pa lang pero gusto mo na agad kumita ng 2.4 million a month, di ba? So wala pong ganon. So kailangan mo muna mag-aral, mag-learn ng mga experience, no? Okay? So yun po yung napaka-importante i-gain muna dito, no? So yung income, follow na lang po yan. The more na marami kang natutunan dito, ganun po mas mabilis po yung kita mo. Kaya laging sinasabi namin, aralin mo na mas mabilis para mas mabilis ka rin kita. No? So yung inaral mo, i-apply mo para ma-convert into income. Okay? Kaya napakalaga po, mag-aral muna, aral-aral muna, wag ka magsawa mag-training, no? Kasi imagine mo, nag-aral nga tayo ng elementary hanggang nakapag-college ka, well, good po 'yun. Kasi nga, 'di ba, ilang taon po 'yun bago tayo maghanap ng trabaho, bago tayo kumita, bago natin magamit yung pinag-aaralan natin. So same din sa business natin. Habang inaaral mo siya, paunti-unti, kumikita ka na kasi ina-apply mo na. So ganoon siya kaganda. Alright, so ano ba yung mga kailangan nating aralin sa business? Ayan, so dito po mga appliance, meron tayong guide, no? So para at least alam mo sa sarili mo mismo kung nasang level ka na ng kaalaman. Kaya meron ditong S-class na tinatawag. So lahat mo ba ay may S-class na? Type 9 dyan kung may S-class ka na. Okay? Kasi kung wala ka pang S-class, so pwede kang bumili doon sa office. Kung nasa malayo ka naman, pwede kang mag-request kung paano yung sistema ng grupo nyo po, no? Okay, para at least ma-monitor mo lang din kung anong level na po yun ng kaalaman mo. Kasi dito po ang S-class natin, okay? So dito mo makikita kung nakapagtapos ka na ba ng training. Kung bakit di mo pwedeng masisi doon sa sponsor mo or sino masisihin mo sa kumpanya na hindi ka kumita sa negosyo na pinasok mo. Kasi sa S-class pa lang makikita, walang laman yung S-class mo, walang perma. So pinipirmahan po ito, okay, after ng presentation, after ng training, no? So kung sino mo yung speaker na yon. Alright, so hindi lang, kung bakit hindi ka lang aatin ng training para matapos mo yung S-class. So dapat umaatin ka kasi gusto mong matuto. Alright, so ayan, so kami sa technical namin, sabi namin papirma kayo sa technical, meron kaming katanungan sa iyo. Kung ano yung tatlong lesson na natutunan mo about sa technical? Para at least ikaw mismo, di ba, makafocus ka talaga sa training. Alright, so ito po, pabibili mo na to sa halagang, I think nasa 85 or 80 dito sa office, no? So, alright, so kung malayo ka naman, kung yung apply mo na dito sa office, pwede naman po yan para ma-opirmahan para ma-monitor lang po yung S-class. Okay? So, dapat naka-on-cam and nakatapos ng training. So maliban na lang po yung mga nasa work or na mga OFW. Pero syempre nandito ka din naman sa Pilipinas, mas mga on-cam po tayo para makasanay na po natin. Yan ha. Alright, so nakapangalan sa yan. And ang good thing dito po mga appliance na S-class, no? Once na natapos na po yan, meron po yung award. Okay, pagdating ng mga sales rally po natin. Kaya seryosohin nyo po ito. Natuto ka na, kumita ka pa, may award ka pa. Diba? So, nire-recognize po yan. Alright, so ano ba yung nilalaman ng
S-class natin. So again, sabi nga dito lahat ng mga training na kailangan pirmahan. Alright, so yan, next po natin. No? Okay, so ito po mga apply, no? Meron tayo ditong tinatawag na SBO. Okay, so ano yung mga training na kailangan natin? SBO. Yan po yung Spartans Business Orientation. Yan yung una mong inatinan para nung nalaman mo na maganda pala yung Spartans, di ba? So, syempre, mahalaga din po yan na maka-attend ka rin, makabisado mo rin yan. Okay, kasi baka mamaya merong ang customer na tatanong, sino ba yung may-ari ng Spartans, di ba? So, baka sabihin mo si Leonidas. Okay, so napakalaga po na aware po kayo dito sa SBO, no? Kung kabisado mo rin po yan. Okay, then syempre yung prime, yan po yung about sa product, kung paano yung kitan sa products, ano yung benefits ng products. So, din po tinuturo sa Prime natin na yan, no? So, ang SBO naman po every Saturday yan, kay alas 6 ng gabi. And yung Prime every Thursday. Alright? Then, syempre, yung next. So, every Friday po yan, alas 7, no? So, ito po yung heart ng business natin. Kung gusto mo mas tumibay, magiging negosyante, kumita ng malaki, kung paano nagagawa ng mga malupit na speaker, tinuturo po dito sa next na yan. So, walang sikreto sa negosyo natin. Dito po tinuturo lahat. Okay, kasi lahat tayo ay same-same lang naman na negosyo, no? Then, yung tip, ayan, Technical Information Program, which is ngayong gabi na po na to. Every Monday po yan ng alas 6. Okay? Pagpapasin nyo na po yung boses ko, ha? Then, ito po yung mga training na to, yung SBO, Prime, Next, at saka yung tip. 5 times natin yan aatinan, no? So, bakit 5 times? Kasi nga, syempre, di ba, parang kanta, no? So, pag first time mo mapakinggan yung kanta, hindi mo naman agad makabisado yan. Okay, pag 5 beses, okay, unti-unti makabisado mo kasi nasa 20% lang sa unang paninig mo, kaya 5 para kahit papano nakakabisado mo na siya. Okay, hindi naman ibig sabihin na tapos mo na yung mga training na yan, is hindi ka na atin ng mga training. Kasi nga continuous learning po tayo. Sabi nga, okay, when you stop learning, okay, that's the time mag-i-stop na rin yung earning mo. Kaya continuous learning po kasi nagbabago po yung panahon. Maraming lagi nag-updates. Okay? Then, foundation to success. Yan, grabe yan. Meron tayong, kapalakpakan naman natin yung Team Cebu, no? Yung grupo ng Cebu. Grabe, no? Kasi kakatapos lang ng kanilang foundation to success. Grabe naman yan, di ba? No Saturday. Ayan, so napakagandang training na yan kung gusto mo talaga malaman kung bakit yung mga successful na negosyante, no? Okay? Kasi solid yung foundation po nila. Dahil po sa training, sobrang, pag may schedule nga, atinan mo yan. And dito po, meron tayong ng schedule ngayon, February 2022. Okay? So, mas maganda mag-reserve ka na ng slot mo. Alright? Kasi paubusan po yan, paunahan po yan. Then, syempre, yung body, mind, and soul po natin. Ayan, so kung gusto mo talagang maintindihan, di ba? Gusto mong bumilis, kumita ng malaki, kailangan umatir ka ng body, mind, and soul, di ba? So ito ba, napakalaga po yan, di po yan nilagay dyan na training ng wala lang. Tama ba? Eh malaking tulong po yan sa negosyong pinasok mo. Again, mag-invest ka dito ng oras and kaalaman, di ba, sa business na pinasok po natin. Di ba? Hindi lang na 14,000 yung nilabas mo dito, no? Kundi maglaan talaga tayo ng oras na o baka matuto po tayo kasi magagamit mo po yan. Kasi yung kaalaman natin ay hindi po yan mananakaw ni numan. Di ba? So ikaw din yung makinabang po niyan. Alright, so then, okay, so then next naman natin, no, sa ating class na yan. Okay, ngayon meron ng class, ating na mga training. So ito na po mga apply, no. May disclaimer po tayo dito. Okay? So yung company po natin ay nag-provide ng mga scheduled trainings, no. So in short, dito po pinoprovide na lahat. Mga trainings, schedule, seminars, ganyan. So tayo na lang mismo yung kulang. So ibigay natin yun yung party po natin. Meron tayong responsibilidad or responsibility na aralin yung negosyo na pinasok po natin. Kasi bakit? Pag may mga pagkakamali ka, hindi ka kumita sa negosyo pinasok mo, is turo sa atin yan. Wala tayong ibang sisisihin. Di ba? Kasi tayo mismo po yung gumagawa kung magkano yung gusto nating kitain dito, no? Okay, then syempre pag may mga kamali ka, yan, wala pong kinalaman yung Spartans diyan. Usually po yung mga pagkakamali naman dito is yung human error naman po, no? Kung bakit nagkakamali tayo sa negosyo po natin kasi nga hindi natin siya inaatinan ng training. Hindi tayo maatin ng mga training. Okay? So kung plano mo naman na mag-put up or mag-upgrade or gusto mo mag-satellite, so makipag-coordinate ka lang sa inyong sponsor, no? Ayan. Then, next naman natin. Okay, so ito yung mga basic information.
So napakalaga din na malaman natin yung basic. Sabi nga nila, makalimutan mo lang yung advance, wag lang yung basic, no? So basic information about sa negosyo na meron po tayo. Okay, ano ba yung basic information na yan? Alright, so nandyan po siyempre, sa Spartans Worldwide Corporation po develop one of the most sophisticated online business solution platform that we proudly call Unidas po. So yung system po natin, yan po yung tinatawag na Unidas system. So kung sa labas, may mga third parties lang ginagamit na mga server, mga application, sa atin po, sarili po natin. Okay, yan po yung tawag na Unidas po. So siguro kilala niyo naman si Unidas, kung familiar ka sa movie na Spartans 300. Okay, so si King Leonidas po, isa po yung Greek freak, di ba? Ibig sabihin, pag ito yung negosyo mo, okay, nandito ka sa training business na kung saan ito yung makakatulong, di ba? Makakatulong, mayangat sa kahirapan yung buhay po, ang buhay mo mismo dito sa negosyo natin. Di ba? Ito yung, lalo sa new normal po ngayon. So kapag naka-Leonidas system ka, nasa new normal na negosyo ka po tayo. No? So sumasabay po siya sa teknolohiya. Alright, ayan. Then next naman natin, okay, so ito po yung web portal natin. Alright. Okay, so ito yung web portal natin mga friend. So sa lahat naman ito po ngayon, wala pa tayong ginagamit na application. Pero yung portal po natin, pwede yan sa cellphone, pwede sa laptop or sa desktop, no? So syempre sa mga first time, pwede pa nakapag-login, gagawin nyo lang po, punta kayo sa inyong Google Chrome kung ano yung website na available din sa inyo or web, no? So i-type mo lang yung, ayan, i-type mo lang po yung spartansworldwide.org or spartansworldwide.com. Okay? And then ito po yung lalabas doon sa mismong website na yon. Tama? So, kailangan dyan, syempre, yung information mo, napakalaga po na dapat sinusulat niyo po yon. Diba? Nung ikaw nag-process dito, hiningan ka ng information, username, anong username na gagamitin mo. So, yung username mo na yon, lifetime mo na yon siyang gagamitin. Alright? So, hindi na yon nababago. And, syempre, yung password is, yung po yung temporary password lamang. So, ayan, pa-next slide po tayo. Okay? So yung password na binigay po sa atin is yung nung sponsor mo ay temporary lang po yun, no? So ibig sabihin, pwede mo pa siyang palitan. Di ba? Mamaya malalaman mo yung kung paano palitan yung password. Okay? Ayan, sige po. So ito po, paano mag-login, no? Okay? So dito po mga apply, paano ba mag-login? So yung username na ginamit, binigay sa'yo, alright, so yun nga, sabi ko nga, punta lang dito sa website na to. Then lagay mo yung username mo, make sure i-double check niyo po siya. Baka mamaya yung username mo merong capital letter, merong small letter and number. I-double check mo lang po. Alright, then yan. 8 character po yan, no? Maximum po yan. Then yung password is temporary, yung binigay po sa inyo, yung po yung lalagay niyo po doon. Okay? Meron namang mata dyan sa gilid, no? Pwede mong pindutin yung mata na yan para nakikita mo yung tinype niyo po na word po doon. Okay? Then, syempre, input your PIN code. So, sa lahat ng mga bago po dito, kapag first time mo mag-login, required po yan na mag-input ng PIN code, no? So, gagawa ka pa lang ng PIN code po dyan. Diba? So, hindi po yan manggagaling sa sponsor mo yung PIN code. Ikaw mismo gagawa ng PIN pag bago mo siyang ilalagay. No? Mag-create ka muna ng PIN code po doon. Then, click mo yung sign in. Okay? Ayan. So, ito mga appliance, pag na-encounter kayo na ganito ng mga errors, no? So, wag kayong mag-panic. Okay, don't panic. Ayan, it's organic. Okay, wag kayong ano sa pag ayan. Okay? So pag may na-encounter kayo na error ganito apply, huwag kayong mag-worry, no? Kasi syempre usually po pag ganito is matagal na kahang yung system nyo na hindi mo nalalag out or hindi mo nagagamit. Kaya kung bakit nung inopen mo siya, ganito yung lumalabas. So gawin mo lang po, i-refresh mo lang, o kaya i-retype mo lang ulit yung spartansworldwide.com or .org, then para makapasok po kayo. No? So yan lang naman usual na encounter po natin. Then, syempre, make sure lang din na meron tayong internet connection na malakas, di ba? Kasi minsan, problem din natin is internet kung bakit may mga error na ganito po, no? Ayan. So then, next slide natin. Okay. So dito po mga apply, syempre,
Okay? So personal information mga upline and email verification. So dito po kapag nag-login po kayo, syempre required po yan kung para i-verify yung email na ginamit natin. Kaya kung ikaw, kung meron kang personal email na ginagamit, so ayaw mo na magamitin para sa negosyo mo, pwede kang gumawa naman ng separate, no? Wala namang bayad gumawa ng email. Tama ba? So, ang gagawin mo lang is once nakapasok ka na sa system mo, syempre kailangan mo muna mag-fill out ng mga personal information nyo po doon. Okay, fill upan nyo po yon. And then next, after na ma-fill up yung information mo, so you need to verify your email address, no? So para ma-verify nyo po siya. Kasi yung email natin napakalaga po sa negosyo po natin. Kasi nga doon po yan magbibigay ng information kung may mga gagawin tayo sa system natin. Kaya yung email mo, kapag nakalimutan mo na yung password niyan, gawa ka na lang panibagong email as long as di mo pa siya na-verify. Alright? Then, go to your active email and search SWC no reply. Now, once na-click natin yung activate yung email, ayan, mapunta ka doon sa Gmail mo para ma-activate po yung email. No? Then, ayan, subject verify email address and click verify email. Kung ayaw naman maklik yung verify email, merong URL doon sa baba, yung kulay blue. Clickable yun po yung i-click nyo po. Alright, so panoorin natin kung paano nga ba mag-verify. So meron tayong video po dito para meron kayong guide. Una mong gagawin, punta ka sa kahit anong browser o Google Chrome. Then itype ang website natin, spartansworldwide.org. Then, input your correct username and password. Make sure na I doubly check bago I click ang sign in. Then, fill up your personal information. Then double check your email bago I verify. Then input your GCash account and GCash number. Then click Save Changes. Para ma-verify ang GCash, punta ka sa Gmail account mo, then hanapin ang no reply na email. If wala sa all mails, check mo ang spam or important. Then copy the security code and click here. Then input the security code and submit. Para ma-verify ang email, click Verify, then go to your Gmail account at hanapin ang no reply. Again, if wala sa all mails, check mo ang spam or sa important. Then click Verify Email. Ano lang po ka-basic mga apply na gagawin po dito, no? Di ba? Yung video po, step by step na po yan. Paano mo siya i-verify yung email mo, no? Then again, alright, pati yung GCash mo rin po mga apply, make sure din po na verify mo rin po siya. Kung wala kang GCash, kung mayroon namang ibang pwede mo pagkatiwalaan, for ano po yun, purpose ng GCash is para pag may cash out ka sa mga commission mo, so doon po yan isi-send sa GCash account niyo po. Okay, so kung wala kang GCash, lalo na yung mga ibang bansa po natin, kung sino yung pwede mo pagkatiwalaan, na ilagay po yung GCash po doon. So, nasa inyo na po yun. Ayan, next natin. So, ngayon naman, paano nga ba mag-change ng password? Okay, kasi sabi nga kanina, yung password na binigay po sa atin ay temporary password pa lamang siya. Alright, so pwede mo siyang palitan. No? So, gagawin mo lang po, punta ka doon sa menu icon mo. Okay? Then, hanapin mo yung change password or PIN code. Once na maklik mo na yung mag-change ng password, so magsisend po yun sa iyo ng email. No? So again, doon po yan pupunta sa email. Alright, then punta ka sa email mo, search mo yung SWC reply, or kapag hindi mo nakita, okay, tingnan mo lang po doon sa spam or sa important. No? Ayan, then meron po nakalagay po doon na instruction. Okay? Number 1 doon, i-copy mo yung security code. And pangalawa, i-click mo yung here na word. No? Kasi yung kulay blue na yan is clickable yan. So once na maklik mo yung here na word, alright, so dadalhin ka po sa tab na kung saan doon ka magpapalit ng password mo. No? Alright, so you will direct to your personal account. Just scroll down and paste the security code. Alright, then encode your new password, PIN code, and click submit. No? So kapag gumawa po tayo ng password, make sure po is ito po ay alphanumeric. So paano ang alphanumeric po mga apply? Merong capital letter, merong small letter, merong number, tsaka special character. Ano yung special character? Yung at, yung question mark, yung asterisk, yun po yung mga special character. Baka mamaya, character ng cartoons yung iniisip mo. Hindi po ganon yun, ha? Ayan. So then, ayan, once na okay na ang lahat, no, na palitan mo na siya, so click mo lang po yung submit, and yun na po yung gagamitin mo every time na mag-login po kayo. So same process lang din po yan.
kapag nag-change ka ng PIN. No? So pag nag-change ng PIN, ganun din, puntahan mo lang po yung menu. Hanapin mo ng change PIN, then same po yung procedure niya. Copy mo security code, pinutin mo yung here na word, then yung pag-change ng PIN po, huwag kang gumamit ng 1, 2, 3, 4 or 3, 4, 3, 2, 1 na PIN. Na, apat lang naman siya. Then next naman natin. Ayan, so panoorin po natin kung paano nga ba siya gagawin sa system. So ito po yung mga video po natin is naka-mobile view po ito kasi lalo sa lahat ng mga franchisee natin is cellphone yung ginagamit, no? So ito po. How to change your log in password and PIN code. First, click mo ang menu. Then click mo ang Change Password. To facilitate the process of updating your password, click OK. Then, punta ka sa email address mo na verified sa account mo. Then click No. Reply for password change, then copy the security code and click here na word. After that, scroll down then, input security code, and create new password, input confirm password, then click submit. Note: use alphanumeric password it should contain, capital letter, small letter, number, and special character. That's it. Your password has been successfully updated. Click OK. Then how to change PIN code. Click menu and tap change PIN. An email notification has been sent to facilitate the process of updating your PIN code. Click OK. Then, punta ka sa Gmail mo, then tap no reply email and copy the security code. Then click here word. Then scroll down and input the security code. Then, create your new PIN. Reminder, do not use 1, 2, 3, 4 or 4, 3, 2, 1 na PIN. Every time na may transaction ka at lilipat sa ibang services, iisa lang ang PIN ang gamit. Alright, so mga appliance, no? So, ang PIN code po natin, doon po yung ginagamit natin. Once na tayo po ay na merong transaction, okay, or di kaya lilipat tayo sa mga services, okay, so yun po yung isang PIN lang po yan, okay? So, sa pagpalit naman ng password at PIN, pwede ka naman magpalit, pwede kang araw-araw magpalit, di ba? Why not? So, make sure lang po kapag nagpalitan ng PIN code at password, no, na meron tayong separate na notebook na nanulat ng mga important details mo para hindi mo na makalimutan, di ba? Kasi sobrang natin daming account, nakalimutan natin, sobrang daming account sa iba't ibang mga social media, di ba? So, dapat naka-take down notes po siya. Yun na mga halagang bagay. Okay? Ayan, natututo po ba? Natututo? Nasusundan pa ba dyan sa online natin? So, type nga man ng 8 dyan kung natututo po ba or nasusundan po. No? Yan. Then, syempre, next naman po natin is, ayan. So, paano mag-troubleshoot? Ayan. So, syempre, may mga times or may encounter tayo sa system natin kasi wala naman perfect na system, di ba? Kung bakit may mga customer support, di ba? Kasi nga hindi perfecto po yung system, di ba? So, kahit saan po yan, no? And sa negosyo po natin, ang gaganda naman dito, meron tayong customer support. Na kung saan, pag may encounter tayo, di ba, merong mariresolve. So, huwag kayong matakot, di ba? Na baka mawala yung pera mo sa system, hindi po ganon. Kasi nga, secured po yung system natin kasi meron tayong sariling customer support, the same time, no? Madali lang naman po siya. No? So, dito po mga appliance, kapag may na-encounter ka sa transaction mo or ano man yan sa loob ng system, hindi si-apply yung makakasagot po niyan, no? So, pwede ka magtanong, baka may naka-encounter na sa GC nyo, okay, sa apply mo, na may encounter na ganon. Tama? So, kapag mismo ang system na talaga, so yung IT na po yung nakakaalam po niyan sa loob po niyan. So, dapat marunong tayo gumawa or marunong tayo mag-reach out sa ating customer support, no? So, hindi po kami, yung mga technical speaker, hindi po kami si Sir, ha? Alright, so, pag may mga may encounter po kayo, sa customer support po kayo pumunta, hindi po sa amin. Tama? So, dito po, tinuturoan namin yung tamang information. Okay, paano mo siya gagawin? Okay? So, dito po mga upline, nasa dashboard lang po yan. Okay, so click mo lang po yung support, no? Ayan. So, once maklik mo yung support beside the sign out menu bar. Okay? Then, click create ticket. So, yung ticket, di po yan, airline ticket ha. So, ano po yan? Para at least merong record po doon sa paggawa mo ng support, no? Para mabalikan, di ba? Ayan. Then, input mo lang yung subject be specific to your subject or topic. So, dapat dito,
diretsahan mo. Pag nag-reach ka po ng customer support, dapat diretsahan. Wag yung paligoy-ligoy, kumbaga isahan lang. So baka mamaya mag-reach out ka ng customer support doon, ng ginagawa mo. Good morning, ayan. Tapos naantay ka ng reply ulit. So, hindi po ganon. So dapat lagay mo na lahat. Lahat na lagay mo na po doon sa mismong concern mo. Okay, may mga kategory po doon, depende sa na-encounter mo. Pwedeng sa request, incident, information na lahat po. Depende specific mo lang para doon sa mismong subject niyo po, sa may category. Then, input your concern, description. Dapat malinaw. Okay, huwag ka matakot, no? So, di ka magaling mag-English, okay lang. Pwede po mag-Tagalog po doon. So, pwede tayo mag-Tagalog doon kung saan mas komportable ka. Kung mas komportable mo English, pwede naman. So, as long as maging polite na po tayo at saka respectful. No? Kasi nga, tao po yung CSR po natin. Okay? Kasi syempre, sa lahat ng mga mayroong solution po yan. Okay? So, ayan. So, wag tayong wag agad mainit ulo. Kasi nga negosyante ka na. Ang negosyante po, mahaba yung pasensya. Ayan. So, upload image. Depende. Mas maganda po, meron kayo na-upload na image po doon. I-screenshot mo yung na-encounter mo. And, ayan, hanggang 3 MB lang po yan. Actually, yung ano naman po yung screenshot, maliit lang naman po yan na MB po niyan. Alright, then click create ticket and antayin mo lang po yung response within 24 hours. Hindi naman 24 hours siya mag-response, no? So, ayan, i-monitor mo lang po yung ticket mo. Okay, may response. Baka mamaya sabi mo, ang tagal na ng reply ng CSR, pero yung matagal na pala may reply sa'yo, hindi mo lang nabalikan. So, para mabalikan mo siya, doon lang ulit, click mo lang po yung support na yan po, babalikan mo lang po doon kasi nandun na lahat ng mga details na yan. Yung na-create mo na ticket, nandun na rin po yan. I-click mo lang po yung to view and i-check mo, baka may response na po doon. Pag gusto mo mag-reply din, doon lang din po mismo sa mismong ticket na nagawa mo. Alright, so wag kang gumawa ng another ticket kung same yung concern. Mas matagal yung ano yan. Mas matatagalan yung process. Pag multiple concern po yung ginawa po natin, same lang naman yung concern mo, no? So, pag mayroon kang additional info na idadalo sa concern mo, mag-reply ka lang doon sa ticket na nagawa nyo po. Ay, malinaw ba? Ayan. So, panoorin natin kung paano gagawin sa mismo system natin. How to create or contact customer support. Go to MLM Dashboard, then click Support. Then scroll down and click Create Ticket. Then input your subject. Be specific to your subject or topic. Input category: request, incidents, informational, system events, project and enhancements, problem, recurring, others, MLM and services, and S-Wallet. Then input your concern in description. Be clear. You can use Tagalog or English, be polite and respectful, upload image of your error or anything you encounter. Then, click Create Ticket. Monitor your ticket, response within 24 hours. To view your created ticket, go to Ticket Dashboard, then scroll down. Then, to response your ticket, click View Ticket. Note: the CSR will update you through your email address. Don't reply directly to the email. Respond through the ticket you created. Alright. Yung mga apply, no, wag ka po mag-response po dun sa email. Kasi syempre nag-update po yung CSR na connected sa email mo. No? So, pag sinabi ng CSR na mag-reply ka dito sa email, doon ka lang mag-reply. Pero usually po, hindi po doon mag-response. Okay, again, basahin niyo po kung paano yung instruction ng CSR natin, paano ma-resolve yung yung concern mo, yun po yung susundin po natin. Alright, nagigets po ba? Okay? Ayan, so napakalaga po na malaman natin yung, actually wala naman masyado nag-create ng ticket, no? Kasi minsan lang naman nagkaroon ng trouble sa mismong system po natin. Alright, yan. Next natin. Okay, ito na tayo, nandito na sa ating wallet, no? So okay na lahat, di ba? Okay na yung mga information mo, okay na marunong ka na mag-create ng customer support. Syempre, di ba? Ayan, dapat maintindihan mo rin ang meron sa wallet natin. So kailangan, syempre, malaman mo rin kung paano magpondo. Kasi hindi ka makapag-transact kapag walang pondo. So yung system natin, fundable po yan. Okay, so sa lahat ng mga bago, hindi po kasama, wala pong kasamang fund po yung 40,000 na nilabas nyo po. Okay, pag bininta nyo yung products na freebies mo, so pwede mo siyang pampondo. No? Ayan. Then dito rin sa wallet natin, nandito rin po yung pag-change ng sa exchange, no? Kumbaga, ano ba ibig sabihin ng exchange na yan? Hindi po yung exchange gift, ha? Okay? Sa exchange po, ibig sabihin,
Yung is-wallet po, yan po yung pinaka-main na wallet niyo po. No? So, yung mga ibang service natin tulad ni hotel booking, ni ticketing, okay? So, may mga kanya-kanyang is-wallet po yan. Ang magkasama na is-wallet po ay ang loading, yung banks natin, at saka yung bills payment. Kahit alin dyan yung ilalagay mo sa exchange, isa lang po sila ng is-wallet. And yung hotel booking natin, yung ticketing natin, separate po yung is-wallet po niyan. Kaya, bago mo i-exchange doon sa mga services na yon, okay? So saka na pag meron kang transaction po doon. 'Di ba? So na-maximize mo yung fund mo. Hindi lang sa isang wallet lang. Tama? So sa pag-exchange naman wala naman pong bayad 'yan. Okay? Ayan. Then syempre, nandito rin po yung paano mag-transact ng mga services. Pwede rin mag-login po doon sa wallet. Nandito yung mga services din natin. Okay? Ayan. So then next natin. Ayan, so paano mag-fund? So ito na. So ito po, kailangan matutunan mo rin po ito mga apply, no? Ayan, ayan. So paano mag-fund sa ating wallet? So mayroon ng dalawang option para mag-fund po dito. So over-the-counter office or di kaya sa ating mga satellite owner. So pwede tayo mag-fund po doon. Over-the-counter din po yung tawag po doon, no? So merong charge na 25 pesos dito sa office. So yung mga satellite natin, depende na lang po kung magkano yung sinisingil po nila na convenient fee. Alright? Ayan. So kaya sa mga mga satellite owners natin ito, no? So kaibigan niyo na po sila, di ba? Okay, para at least 'di ba magkatulungan kayong dalawa both. Kasi syempre para support din natin sa mga satellite din natin, tama? Okay, na kung saan pwede rin na magka-fund sa kanila pag may mga extra na malaking fund din po yung mga satellite owners natin. Then meron din na pangalawa, yung deposit online bank transfer. Wala po tayong charge po dyan. So ano tong deposit online transfer? So di ba karamihan ngayon meron mga online banking, from GCash to yun yung bank natin. So ito po yung bangko po natin mga upline. So ito make sure po no na double check niyo po yung banks kasi dalawa po yung bangko po natin. Okay? Ayan. So dalawa po yan for funding and syempre for pay-in. Kasi bakit? Kapag nagkamali ka po mag-send dyan. Diba? So goodbye 300 pesos. Tama? So talaga i-double check niyo po siya. So titingnan niyo po, no? Ito po yung 4818 yung dulo. Yan for funding, pag bumili ka ng product or flyers, diyan niyo po i-send. No? So magkaiba po yung kung saan ka nag-send ng franchise mo. Kung lalo kung online bank transfer yung ginawa niyo po doon. Alright? Ayan, pwede rin na mag-fund through ayan. So pwede tayo mag-fund din through sa 7-Eleven, no? As long as merong doon bank deposit doon, through bank po natin. Okay? So paano to? Paano tong bank deposit online natin? So for example, kayo po mga appliance, sabi natin, merong Union Bank malapit sa area mo. Panagka-fund ka. Okay, hindi po yun over the counter na doon sa counter sa mismo Union Bank ha, hindi po yun. Bank deposit pong tawag doon. So ngayon, pag nag-deposit ka po, ang ibibigay mo na information ito. Di ba, mag-fill up ka ng mag-fill up ka ng form. Ito yung inilagay nyo po doon. Okay, so once na mabigay mo na siya, okay? So, i-keep nyo po yung resibo. Tama? So, make sure po yung resibo, huwag mong walain. Napakalaga sa importante yan, no? Kasi, hindi ibig sabihin nag-send ka na, is papasok na agad sa sistema. Hindi po real time yung ating online transfer po mga apply. Yung ito po, mas real time po yung over the counter. Okay? So, dito po, for example, na pag-transfer na po kayo sa bank, Union Bank, okay, keep nyo po yung resibo, picturean nyo po, and saka mo i-process sa mismong system natin. Okay? Ayan, then sa online transfer naman po, for example, meron kang GCash or Tropimaya, di ba may mga bank transfer sila doon? Or kung ano may bangko na gamit mo, Security Bank man yan, Land Bank, BDO man yan. Okay, kumbaga bank to bank. BDO to Union Bank, ayan, GCash to Union Bank. Alright? So, gagawin mo lang po, punta ka lang po doon sa send sa bank transfer. Hanapin mo lang po yung bank. Ito po yung details na input niyo po doon. Okay? So, once na na-input mo na siya, ayan, again, yung resibo po, huwag kalimutan. Now, i-screenshot, i-save. So, sa mga online transfer po, ang ikikip niyo po na resibo is yung nasa email mo. Tama? So, kasi mas accurate po yun. Kasi minsan may mga bank transfer na walang hindi kompleto yung details. Diba? Walang time and date. So, nasa email mas kompleto po doon. Okay, lalo sa GCash. Yung GCash po, minsan delay po yung mismong resibo nila sa
o sa mismong system nila. So, mas accurate po kapag doon sa email mismo. Kaya huwag kalimutan na maglagay ng email bago mag-send. Okay, maglagay ng email na para doon sa resibo. Malinaw po ba? Ayan, so dito po, ayan, funding is banking hours only. Kaya sa mga lahat mo nandito po ngayon, no, huwag ka po mag-fund kung ikaw ay merong rush na transaction. Di ba? Kasi karamihan po, ganun po yung nagiging concern na, ay ano ba yan? Di ba? Hindi pa pumasok yung fund ko. Tama? Meron akong booking. Ayan. So, ang gagawin yung mga apply kung for example kung ano talaga kasi hindi naman lahat is meron talagang malaking hawak na fund, tama? So pwede mo nga syempre meron naman tayo dito mga satellite. So kontakin niyo lang po yun lalo na yung ano natin yan, shoutout sa mga ball satellite natin, no? Napakadaling lapitan, tama ba? So kasi nga syempre, then yung mga ibang satellite natin, no, pag may extra fund sila doon kayo magka-fund, depende lang paano yung transaction yung dalawa ng satellite saka kayo po. Okay? Kung meron ka naman dito, may mga kung may sponsor dito or ka-team mo na nasa office, pwede mo pakisuyuan, so makisuyo ka po ha. So magkaiba kasi yung inutusan mo sa makisuyo. Di ba? So makisuyo ka po kasi syempre, di ba? So for example dito sa office, pwede mo ka-fan po dito. No? Depende na lang po sa usapan yung tao mapagkatiwalaan niyo po. Lalo na kung rush yung fund niyo po. No? So kasi nga sa online is may process po yan. Okay? Hindi pa yan real time. Sa ngayon, pero kung naka-attend kayo nung ano po, nung kickstart natin, di ba? So grabe nakaka-excite, di ba? Soon, maging real time na po yan kasi dahil sa mga partners natin. Kaya ngayon po, mga appliance sa ngayon po, hindi po siya real time. Alright? So nagigets po ba? Kaya huwag tayo mag-fund kapag Sabado or Linggo sa online. Okay? Sa mismo ano natin, no? So pwede tayo mag-fund sa mga satellite natin pag mga ibang araw. Depende po, may mga extras lang fund. Okay? Ayan. Banking hours lang po tayo. Okay? So, then next natin. And paano mag-process? So, ito na yung sasabi ko mga apply, no? So, after mag-deposit online transfer, dapat meron kang clear na picture na screenshot. Okay? Yung resibo mo. Then, click mo yung is wallet, your dashboard, no? So, once na meron na resibo, saka natin mag-process para magpundo. Okay? Punta ka lang po sa is wallet dashboard mo. Meron nakalagay po doon deposit. Then, click mo yung purpose. Okay? Yung purpose po is, yan, and attach po. Okay? Ano naman po yan for reference lang naman yan. Okay, then save receipt, input yung reference number. Then kung ano nakalagay po doon sa resibo mo, dapat same. No, walang dapat same siya parehas. Okay? Ayan. Then click submit, no, mga appliance. So dito po mga appliance, kung magkano yung sinend mo, yung po yung input mo. Huwag mong isama po yung charge. For example, si GCash may 15 pesos na charge. So kung isama yung 15, for example, yung sinend mo yung 1,000, 1,000 lang na po ilalagay mo sa amount. Okay, nagigits po ba? Kung magkano yung sinend mo, yun po ilalagay niyo po dito. Then sa mga gumagawa naman sa 7-Eleven, mga ganun po. So, minsan sa 7-Eleven kasi meron silang 20 pesos na charge, di ba? So, ang input niyo po, doon enlist niyo po yung 20 pesos. Tama. So, for example, ang tinapa pa po is 1,000, ilalagay mo lang sa system is nasa 980 lang. Okay? So, ganun po siya. And pag may ma-encounter naman kayo kung bakit na hindi na ma-proceed yung ano nyo, yung funding nyo, meron po yung notes doon na mismong ano natin. Okay? Meron po yung notes po doon kung paano mo siya gagawin. Tama? So, ang ano mo lang dito mga appliance no is, ayan, gawin mo lang po is, sundan mo lang po yun, i-reprocess mo lang ulit. Paano mag-reprocess? Simple lang po yun, no? Okay? So, pag nag-reprocess ka, kapag in-input niyo po yung reference number, is, magano po yan, kumbaga, duplicated, magano po yung lalabas po niyan. So gagawin niyo lang po, i-type niyo muna yung word na reprocess, saka mo idugtong yung reference number. Malinaw ba? So panoorin po natin kung paano mag-fund sa mismong system natin ng step by step. How to fund using online transfer/deposit. Step 1. Log in your online bank or GCash account. Then click transfer at hanapin ang Union Bank, then tap. Then input amount maximum up to 40,000. Then input Spartans Worldwide Enterprises Corporation in account name. Then input correct account number. And don't forget to input your correct email address. Then click Send Money. After that, save the screenshot of your bank transfer receipt or deposit slip. Important information. Bank reference number. Time and date of deposit, transfer. Amount of deposit/transfer.
Step 2. Do the fund request in your system. Log in your system. Tap Services, then tap Swallet. Input your PIN code, then tap Deposit. Put all the details needed. Deposit via bank. Purpose: any services for reference only. Upload deposit slip or bank transfer receipt. Make sure clear and readable reference number and time and date. Type reference number, match in your deposit, slip, transfer. Type amount. Note: do not include service charge from bank or any online transfer. Then click Submit. That's it. Yan. So, sino na ito nakapag-try na ng online fund? Yan. So, take down notes niya po yan ha. Paano mag-fund? Kasi yan po yung usually tinatanong ko kapag nagpa-firma ka. Biro lang po, no? Ayan. Sino na ito nakapag-try na po naka-fund? Type mo dyan 9 kung nakapag-try ka na sa online funding, no? Okay? So, wag po kayong kabahan mag-fund mga uplines. Now, as long as tama lang yun po yung information nyo po. Tama? So, hindi po yan mawawala. Okay, hindi maliligaw yung fund nyo po. So, antayin nyo lang po yan mga ilang oras, no? Para pumasok. So, usually po, tanghali po yung papasok pag nagpa-fund ka ng morning. Okay, kasi nga, naka-queue po yan. Kumbaga, nakapila. Kasi maraming mga member ni Spartans, di ba, naka-fund. So, nakapila po yung funding mo. Di ba? Kasi marami, kaka-fund lang. Hinahanap agad, wala pa yung fund ko. Di ba? Kaka-process mo pa lang, no? So, bini-verify pa po yan. Lalo na maraming magkaparehas. So, ito type mga apply, no? Para at mabilis ma-verify yung fund mo. Pwede mong gawin, for example, ma-fund ka ng 5,000. Gawin mong 5,100, mga ganon. Para at least, wala kang kaparehas doon sa mismong kasabayan mo. Para ma-verify agad yung fund mo. So, ganon siya. Okay? So, natututo mo ba? Natututo? Ayan. Then, next natin. Ngayon, meron ka ng fund sa mismong system mo. Yan. Anong next na gagawin? Sige po. Okay? So, siyempre, i-exchange mo po siya. No? So, for example, mga i-exchange mo na kung saan prefer mo na transaction. Okay? So, dito po, click mo lang exchange services na saan mo gusto sa bills payment. Mag-iisa lang po ito. Ayan. Then, yung ticketing, yung load, ticketing, yung remittance natin na Perakel, yung hotel booking is magkaiba po yun. Sa ngayon po, meron po yung minimum 100 pesos per exchange. Okay? Ganon siya. Okay, then after po niyan, mabilis lang to, real time naman to pag-exchange to, wala nang problema po dyan. Alright? Ayan. Then next natin, syempre ngayon nakapag-exchange ka na sa mga, yan pwede mo pagkati-atin yung fund mo, depende kung saan mas malakas yung transaction mo. Okay, pwede naman kung alin yung may transaction mo, saan ka mo i-exchange. No? So, dito naman po tayo sa bills payment. Alright, so ngayon mag-transact na po tayo. Dahil may fund ka na, pwede ka na makapag-transact. So, dito mga apply sa bills payment natin, no? Para masubukan mo, di ba? Para tataas yung confidence level mo. So, mismo ikaw personal mo, i-try mo mismo sa system mo. Diyan ka mismo magbayad ng bills. So, baka mamaya makita ka ng apply mo, pumipila ka doon sa payment center sa lugar niya. So, i-try mo mismo. Personal mismo i-try mo. Okay? Kasi pag the moment na tinry mo siya, na kung saan tataas yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi minsan, kahit nga member na tayo, duda pa rin tayo. Totoo kaya ito? Papasok kaya? Di ba? So, yan. Dapat i-try mo, bayaran mismo yung bills mo. No? Okay? So, sa bills payment natin, click mo yung bills payment icon sa wallet and input mo yung PIN code, then submit. Alright? Then, click payment, then click category you need to transact. No? So, sa mga naka-mobile phone, so meron po yung arrow sa taas na kulay gray. So, nandun po yung menu icon. Dinhanapin yung pindutin nyo kung alin doon. Magkasama po yan, bills, yung bank, tsaka yung load. Alright? Then, kapag nandun ka na sa bills payment, search mo lang po kung o di kaya, hanapin mo lang kung ng billers na gusto mo. Nakakategorize naman po yan doon. Okay? So, dito po, input mo lang yung necessary information like account number, transaction ID. Depende po dapat kung ano yung meron sa mismong resibo. Okay? So, magkaiba po yan. Merong 10 numbers na account number. Meron 12. Depende po yan sa mga billers. Okay, yung mga billers natin mga apply, meron po yung note na kalagay sa baba, no? Okay, hindi lahat real time yung bills natin, pero halos karamihan naman. Depende po yun sa partners natin, lalo na may mga partners tayo sa iba't ibang lugar, depende po sa ano nila, sa mga partner po natin. Okay, merong 1 day posting, 8 hour posting, 12 hours. May nakalagay note naman po yan. Okay? So yan, then next naman natin, syempre proceed, no? Ngayon paano mag-transact sa ating bills.
payment. Ayan, sa system natin. So, panoorin natin yung video. How to transact bills payment. Click or log in bills payment. Input PIN code. Then click arrow button to view home. If you are using mobile view, then click bills payment, tapos piliin mo ang bills na gusto mong i-transact. Click 3 dot at the left side sa billers na itatransact mo. Input all details needed, reference number or account number. Then input account name or payor name. Then enter amount. Note, do not use special character like comma. Then click submit. Well done. Click OK. To view your receipt, click 3 dot left side. You can view your transaction, print transaction, or download transaction. That's it. Alright, so yan po mga upline. So, kung kayo po may encounter kayo na error doon sa mismong transaction nyo, i-double check nyo lang po baka mamaya merong special character, di kaya merong mali yung account number. Okay? So, i-double check nyo lang po siya. Okay? Ayan. So, nag-gets po ba? Natututo po ba? So, sa halos same lang naman yung process. Dito po mga upline sa bills payment natin, meron fixed na. Ayan, sige, next slide po. So, meron po yan na 25 pesos na charge. No? So, dyan po, syempre yung 10 piso po ay 21, no? 21 pesos. Yung 10 peso is income yun naman na po yun. Diba? So, pwede ka pa mag-add. Depende sa konsensya mo, depende sa area nyo po. So, yung resibo po natin, naka-PDF file po yan. Depende na po yan sa usapan ng kliyente niya po. Kung i-print or send na lang through Messenger. No? Alright, so dito naman tayo sa bank remittance transfer po natin. So dito po mga upline, syempre, okay? So madali lang naman po yung pag-transfer natin dito, di ba? So kailangan mo lang dito, syempre, punta ka sa wallet ulit mo and pindutin mo lang yung icon ng banks or kung nandun ka na sa mismong bills payment mo, pindutin mo lang yung arrow na kulay gray sa taas and pindutin mo yung banks na yon. Okay? So then, click mo lang yung tatlong dot sa gilid ng kung saan itatransact mo po doon. Okay, lalo na GCash or Pimaya man yan, di ba? Then, input mo yung details po doon. Okay? Account name, password, account name, then yung amount, then proceed. No? So, kailangan mo mag-add sa ng beyond 10 pesos po. Kasi 10 pesos charge pa lang yan ni GCash. No? Kung GCash po yung tatransact nyo po. Okay? So, wag kang gumamit ng special character. And do not use special character and input long account name, no? So, di naman kailangan dyan na mahaba, kumpleto nga pangalan at apelyido. Kahit nga nickname nga lang ilagay mo dyan, walang problema. Okay? So, kasi nga pag mahaba, hindi na siya baga hindi siya mapaproceed. So, kahit nickname lang, importante doon sa GCash natin is yung number. Diba? So, kasi pag may maling number ka dyan, diba? So, masaya po yung nasindan mo. Hindi na mabalik sa yon. So, double check mo, wala namang time yan, diba? Para i-transact mo. I-triple check mo talaga para at least may iwasan natin yung human error po. Kasi may nagkakamali na ganyan sa amin, di ba? Na kung saan, okay? So, hindi na binalik yung nasindan niya. Nung nasindan niya nun sa number. Isang number lang na pagkakamali. Goodbye talaga. Kaya apply, double check po natin, no? Lalo na, syempre, tayo po ay, yung iba, napupuyat, di ba? Naduduling na. So, double check po natin. Wala naman pong wala naman pong time po yan para i-transact po siya. Okay? So, para hindi sayang, di ba? Hindi sayang po yung natin, yung pera po natin. Ha? Kasi pag real time, hindi na siya mababalik. Then, dagdag ko lang din po, sa remittance natin, yung Pirakel. Ayan. So, yung Pirakel naman natin, syempre, sa mga home base po is more on sending lang po tayo. So, pwede yan i-cash out sa mga partner din ni Pirakel, tulad nila Tambunting, yung mga partners nila, pwede nyo i-search kung yung mga partners ni Pirakel, no, din doon ika-cash out. Kasi tayo po, Pirakel din tayo mismo. So more on sending lang po tayo. Okay, ang good thing dito sa Pirakel natin, pwede maximize nyo rin po yan kasi mura po yung rate natin dyan. Okay, so halos mas mura pa, I think mas mura pa tayo kaysa Palawan, no? Yan, sa Pirakel naman po, para kumita tayo dyan, meron po yung may commission ka na po dyan, no, 8%. Okay? So kung magkano yung charge doon is may 8% ka po na income. Kung magkano yung charge sa 1,000, for example, ang charge sa 1,000 is 20 or 50, mga ganon. So, may 8% ka po doon. So, ganun siya. No? So, ayan. Dagdag ko lang din po. Alright? Ayan, next natin.
Okay, airline ticketing naman. Ayan, sa airline ticketing naman natin, no? So, kung gusto mo talaga kumita ng mas mabilis dito, syempre mas maganda, kabisaduhin mo, masterin mo yung airline ticketing, gamitin niyo po siya. Okay, kasi mas mabilis po yung income po dyan, no? Kasi malaki po yung pwedeng kitain natin. Tama ba? So, yan po mga plan. Ang airline ticketing natin ngayon, sa ngayon po, ito po yung lumang ginagamit natin. So, yung travel na to, actually, airline ticketing din po yan. Siyempre, yung sabi ko nga, yung system natin is lagi po yung ina-update para mas mapabilis tayo sa negosyo na meron po tayo. Na pinapaganda, di ba? Na pinapalakpak po yun si Spartans. Tama ba? Kasi di ba, imagine mo binigay na sa atin lahat. Tama? So sa ngayon, ito yung gamit natin ngayon, yung ticketing na icon po dyan. Alright? So gawin mo lang po, syempre, pindutin mo yung ticketing icon, then input mo yung PIN para makapasok ka doon sa mismong portal mo. Okay, yung portal mo, dapat nakapangalan sa'yo yan. Magtaka ka kung hindi nakapangalan sa yan, di ba? Yung pangalan mo, tapos sa portal mo, iba yung pangalan, ang magtaka ka po nun. So, ano naman, same ang pangalan mo naman po nakalagay dyan. Tama ba? Ayan. Ito, tandaan niyo po bago kayo mag-source ng flight, make sure na nakapag-set kayo ng markup. Okay? So, yung markup na yan, ano yung markup? Yun po yung income mo. Kasi kapag hindi ka naglagay ng markup, pag binook mo na siya, wala kang income. Okay? So, yan po siya. So, bago mag-search ng flight, make sure na nalagay mo na yung desired markup mo. Alright? So, kasi para pa nag-search ka ng flight, kasama na yung markup mo. Okay? For example, nag-search ka na minarkup mo 500 local, tapos yung amount doon is nasa 2.5. Okay? So, pag binook mo na siya, 2,000 lang yung mababawas. 500, may iwan yun kasi minarkup mo yun eh. So, may iwan po yung sa account. Income mo na yun. Ano? Ayan. Then, para mag-set ng markup, click mo na yung menu icon sa right side ng ticket seating. Okay? Then, input mo yung markup mo sa local at saka sa international. Sa local po, 500 lang po yan yung pinaka-maximum natin. Okay? Pwede yung babaan. Depende sa'yo. Pwede mo kayo to 50, 300. Sa international lang po ay 1,000. No? 1,000 po yung markup natin. Maximum po yan. Okay? So, minsan, ginagawa ng mga iilan, ginagawa ko rin. Ito, tip ko na rin sa inyo. No? Na for example, kaibigan mo, ay friend, binog kita, ito po yung amount. Actually, wala akong income dyan, wala akong income kasi kaibigan naman kita. Di niya alam, sinagad mo pala yung markup. For example, yung ex mo, binok mo. Meron silang out of town ng kanyang jowa, Valentine's Day na. Ayan. Okay? Binok mo ngayon, sabi mo, ay dahil may mga pinagsamahan naman tayo, so wala akong minarkup dyan. Diba? So regalo ko na rin sa inyo yan. Wow. Okay, hindi niya alam, sagad yung markup 500. Ikaw na lang bahala sa akin. Tapos bibigay pa siya ng tip yan. Kasi mahiya yun eh. May conscience effect pa yun. So diba, kumita ka na ng 500, nabibigyan ka pa ng tip. So tawag dyan, diskarte. So at least nakabawi-bawi ka man. Naka-ROI ka mo. Ayan, no? So di, ako na po mga apply, ganun po yung ginagawa ng mga ilan, no? Lalo sa mga kaibigan nila. Di ba, syempre yung negosyo, hindi pwede hindi ka kikita. Kasi sabihin natin, kapatid mo yan, kamag-anak mo yan, maglagay ka pa rin ng markup. No? Maglagay ka ng 50, 100. As long as may income ka, negosyo mo pa rin yan. Di ba? Ayan. Kung personal mo naman na book, huwag ka na maglagay ng markup kasi sarili mo na. Okay? So, ganun po. Okay, then next naman natin is click mo yung home, no? Para makapag-search ka na ng flight. So, dito po, no, walang nakalagay doon na international at saka domestic, no? Automatic ka pa nag-search ka, lalabas na lang po yan doon. Okay, lagay mo lang yung airport code. Alright, di kaya yung airport na lugar mismo. Ano yung airport code? Yung po yung tatlong word. For example, Manila, MNL. Cebu, CEV. So, yan po yung airport code, no? Tatlong letra lang po yan. Tama? So, lalabas na po yan doon. I-click mo lang po siya. Double check mo kasi automatic lalabas na po yan doon. Alright, then, yung white na yon, yung po kung saan is, ano po yung click mo. For example, one way lang. So, pindutin mo na yung one way. Kung round trip, pindutin mo yung round trip. Lilipat po yung white na color, no, sa system natin. Okay, then, select mo yung desired flight. No, once na nakapag-search ka na lahat ng mga available na flights sa lugar na yon, sa time na sa araw na yon, makikita natin sa mismong system natin from lowest to highest, no? So lahat ng mga available na airlines, Cebu Pac man yan, AirAsia man yan, okay, Civgo, PAL, okay, lahat, Tiger Air, lahat ng mga available sa mismong araw na yon, makikita natin yan. So i-scroll down mo lang po siya para makikita mo yung gusto lang economy, gusto yung business class, okay, so lahat nandun na po. Okay, once na nakapili na kayo, ang good thing sa atin kasi pwede mo pakita sa client yung mga amount ng flight. Tama, hindi ka matatakot ipakita kasi bakit? Kasama na markup niyo po doon eh. Di ba? So, yon. Ayan. Then, once na makapili ka na ng flight, click mo lang po yung book now.
Hindi pa yan mabubook, no? Kasi syempre, fill out ka pa lang ng mga details po doon. Alright? Ayan, then input mo yung mga information ng client and basahin niyo po yung fair rules. Na merong fair rules sa baba, so basahin niyo lang po siya. Okay? So, English po yun. Kung kagaya ko, hindi, kagaya kita na hindi masyadong kabisado yung English, di ba? Pwede mong i-copy, di ba? Tapos i-translate mo na lang. Mapamintindihan niyo po. Fair rule, ibig sabihin, nandun po yung rules ng ticket, ng airlines, di ba? So, nandun po yung lahat. Basahin niyo po yung mga apply. Alright, then, kapag nag-book po tayo ng ticket po, no? Kahit meron tayong mga template na binibigay sa kanila para fill upan nila, make sure din na hingay niyo po sila ng valid ID. Bakit? Kasi for example, binigay na type po pala sila ang binigay ng information. So, para at least tayo, ano na tayo, concern din tayo sa customer din natin. Kasi pag maganda kasi yung service natin sa customer natin, yung client natin, hindi lang siya mag-book kasi mag-refer yan. Diba? So, for example, yan, maganda yung service ni Ma'am Risa. Inaas talaga niya. So, mag-refer yan sa mga, kasi trusted na kumbaga. Kasi totoo legit yung ticketing natin. Lalo pag first client niyo po. Tama. So, ngayon yun ng valid ID, then doon ka magbe-base. Okay, doon ka magbe-base ng detalye niya. Kasi yan po yung kailangan ng airport, no? Ayan. Then, kung ngayon po merong nakikita sa system natin, lalo si PAL, nangingi sila ng passport. Pero I think sa ngayon, wala natin ang na ng PAL po yun. Sa local naman, di naman kailangan ng passport po eh. Okay? So, kung may ganun po kayo na-encounter, so, i-suggest nyo na lang po sa client kung walang passport na ibang airplane na lang. Tama? Alright. Ayan. Ngayon po, okay na information nyo. Nalagay nyo na po doon. Okay? So, sa price na binook nyo po, nakikita sa ano natin, once nag-search ka, walang kasamang baggage po yun. Ha? Meron siyang free na 7 kilo na hand carry. So, syempre, wag naman i-hand carry yung 20 kilos na baggage, di ba? Ang lakas mo na. Tama. So, meron po na system natin na may additional baggage. Actually, mura nga yung additional baggage natin eh. Tama. So, meron na kung gusto ng client ng additional baggage. No? So, yan. Pag nag-input ka kasi ng details po doon, nandun na makikita yung additional baggage. Pag nagtanong siya kung magkano yung additional baggage, pwede mo i-click mo muna yung book now, saka mo tingnan yung kung magkano yung additional baggage. Kasi may mga airlines na may kaiba po yung baggage eh. Kaya kung meron kayo may encounter na walang nakalagay doon na additional baggage, possible po kasi niya, maliit lang po yung eroplano. Tama? So, pwede kayong mag-erase ng ano dyan, para sa Caesar natin, okay, na gusto mag-add ng baggage. So, ganun siya. Ayan, then once na okay na po ang lahat, na double check mo na. Okay, so actually po yung airline ticket natin, meron siyang time. No, paanong time? So dapat within 10 minutes, mabook mo na siya. Or 5 to 10 minutes. Bakit? Siyempre every 10 minutes po nagbabago po yung flight. Okay, so ganun siya. So madali lang naman po ito. Ang kailangan lang naman dyan is yung details ng client mo eh. Pangalan niya, okay, birthday. So yun lang po pinaka-importante lang naman po doon. Make sure tama lahat ng spelling. Walang mali. Okay? Then, once na book mo na siya, confirm booking. Okay, click mo yung menu icon, then select mo yung booking. I-check nyo po yung, and check mo po yung PNR number and i-check mo yung status. So, hindi ibig sabihin na na-book mo na siya is okay na. So, para at least hour ka na okay na na-book mo na, so dapat nakalagay doon sa status ng PNR number is confirm. Okay, or book, confirm po nakalagay po doon mga upline ha. Pag nakalagay on hold, so naka-on process pa lang po yan. Okay, wait mo lang ng mga 5 to 10 minutes. Kung on hold pa rin, pwede nyo nang erase sa Caesar natin. Okay, so yun po. Huwag nyo na pong patagal. I-monitor nyo po siya. Kasi baka mamaya, nakalagay pala sa PNR mo is on hold pa. Tapos, nandun na yung umabot sa araw ng flight, hindi pala na-confirm yung booking. Diba? Kasi may mga possibilities na ganito. Ganito po mga possibilities kaya mga apply. Kung bakit ino-on hold? Kasi minsan, lalo na pag konti na lang yung available na seat, diba? Si airlines, siyempre negosyo ni airlines po yan. Minsan, binabago yung price. Ito yung mga possibilities na nangyari, no? Nabago yung price, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, o di kaya is ubus na yung seat, available seat na yon. Okay? Kaya mas maganda po bumili kayo ng mga na ibubook nyo po is yung marami pang available na seat. Alright, nagigets po ba? So ganun po siya kung bakit naka-on hold po siya. Kaya i-monitor niyo po pa mga 5 to 10 minutes or hanggang 30 minutes kung wala pa rin, naka-on hold pa rin, that's the time na i-raise niyo na po sa customer support natin. Na? Okay? Yan. Then next natin dyan, pag okay na, okay, screenshot mo lang po yung PNR mo and
Yan ang po yung isisend mo sa client mo through email or through messenger, no? And congratulations, may income ka. So panoorin natin kung paano sa system. How to book airline ticket. First, tap Services in your dashboard. Then click ticketing icon and input your PIN code. Bago ka mag-search ng flights, make sure na nakaset na ang markup mo. To set your markup, tap this icon, then dito makikita mo ang statement of account. Encashment, commission, encashment, wallet, my encashment, booking, and settings. To set your markup, click Settings. Then input your desired markup, domestic maximum 500 and international markup maximum 1,000. Then, click Save Changes. After that, click Home and start searching flights. You can search one-way and round trip. Then, input origin. You can type airport address or airport code. Then, input destination. Then, select departure date and your flight class. And then, select mo kung ilan ang adult, children chose, and infant. Then, click Search Now. After that, kapag nakapili ka na ng airline, click Book Now. Fill up correct passenger details. Surname, first name, email address, nationality, gender, date of birth, address. Then, if may additional baggage, after that double check. Note, hingan ng ID ang passenger para madoble check ang details. Read the fare rules. Then click Confirm Booking. You can view your itinerary, just click Share Itinerary. To view your confirmed ticketing, just click Menu icon, then select Booking. Pwede mo i-click ang PNR number para ma-check mo kung confirmed ticket na. That's it. That's it. Mwah. Ayan, nasusundan po ba? Nasusundan po ba sa ating hotel booking? Sino na sa ating sa ticketing? Sino na nakapag-book na? Sige nga po, type mo dyan 10 kung nakapag-book ka na ng ating airlines. Ayan. Nakapag-book na po ba? Okay. Tapos nakapag-book na tapos nakalimutan niyo mag-markup. Ayun lang. Sabi mo talaga sa sarili mo na baka hindi talaga siya para sa akin. So, yun, sobrang excited natin makapag-book no. Minsan nakakalimutan talaga natin mag-sit ng markup. Ito type ko sa inyo mga apply, no? Kapag kayo po nagmamarket, sa mga hindi pa nakapag-book dyan, i-market nyo po yung ticketing natin. Okay? So, pwede kayo mag-search ng mga flight, mga prices. So, kapag nag-search kayo ng flight, so tanggalin, i-zero mo na yung markup para at least mura siya sa lalabas po doon, no? Mura siya ng konti. Tama? Okay? Bago saka mo siya i-post sa Facebook. Okay? Wag lang tayo mag-antay sa may nagpo-post para i-copy natin. Di ba? Kasi pag sarili mo tayong system parehas lahat. No? So, yon. I-zero niya po muna. Saka mo mag-search ka ng flight dyan. I-explore mo. Saka mo i-promote sa Facebook mo. Para naman malaman ng customer mo na meron kang ticketing. Hindi lang yung, di ba, iba yung mga pinopost mo sa social media mo. Tama? So, ganun siya para ma-experience mo na mag-book ng ticket. Diba? Yung first booking mo. Nagigis po ba? Okay? Ayun siya. Ayan. Next natin. Alright. Ayan, kasunod natin ay hotel booking. Dito sa hotel booking na. Ayan. Sino na ito nakapasok na ng hotel? Ayan. Papasok pa lang up sa February 14. Wow. Ayan. Sa hotel booking naman natin, syempre maganda din po ito, no? Kasi for example, meron kayong na-book na ticket tapos yung client natin is wala pang hotel accommodation. So, pwede natin offeran din ng hotel natin. For example, sir, meron na ba kayong matutuloy ng hotel doon sa area na pupuntahan nyo? Pag sabing wala pa, sakto, meron kaming hotel booking, no? So, pwede yung ipackage sa kanila. Tama? So, dito po sa hotel booking natin, madali lang naman po ito. First, click mo lang yung hotel booking icon, input mo yung PIN code mo, then mapunta ka na doon sa portal mo. Right? Okay, dito po, lagay mo lang po yung destination dyan or hotel name, no? Then click mo lang po yung check-in date and check-out date after input the how many person the room or click search. Na po dito may nakalagay doon add room or for family, ganyan. Okay? So then scroll down and check nyo po yung hotel doon. Lahat ng mga available natin makikita natin na may mga sample naman po yan, may description, inclusion ng hotel partners natin doon. Okay? Then pili ka na lang, meron doon nakalagay economy, deluxe hotel, ganyan. So, saka mo siya i-book. Tama? So, pwede ipakita sa client. Good thing naman kasi dito sa hotel natin, hindi mo kailangan magandang markup.
O, depende na lang sa yan. Tama kasi kung magkano yung amount ng hotel natin sa pag-search natin is 5% po yung income natin doon. For example, 10,000, hindi may 500 ka. So, ganun siya. So, per transaction po yan mga apply. No? Okay? So, paano yan sa system natin? Okay, panoorin po natin. How to transact hotel booking. First click Services, then tap Hotel Booking icon, then input your correct PIN. After that, search Prefer Hotel City, Destination, or Hotel Name, then select Date Check-in and Check-out, then input numbers kung ilan ang adult and children. Then click Search, then scroll down at pumili ng gusto na hotel, then click Select. After that, choose Prefer Room and click Book Now. Then fill out the customer details. Adult 1 title, name, last name, adult 2 title, name, last name, then contact details, email address, contact number, then submit. To view your transaction, just click arrow sign and select My Booking. That's it. Alright. So, ganun lang po kadali lang mga apply, no? So, madali pa mag-book po dyan. Ngayon, kung hindi mo pa siya na-try, pwede mo i-try sa personal mo, di ba? Pwede mo i-experience yung 5-star hotel, 3-star, di ba? Why not? Di ba? So, pwede naman, di naman kailangan mag-hotel ka may kasama ka. Pwede naman, doon ka magpa-plan. Tama? So, then, tawag ka na lang doon yung sino gusto mong isama. Okay? So, para at least matry mo siya, no? So, ganun siya. Yan. Then, next natin, ayan, dito naman tayo sa network mga apply. Ngayon, alam mo na paano kumita sa mga services natin. So, kung gusto mong, ayan, kung gusto mo kumita ng extraordinary, maximize natin sa about sa network. Kahit sabihin natin ayaw mo siya, okay, so nanilingusyo mo naman na siya, may maximize na natin. Kasi nandito yung pwede tayo makamta natin yung time in financial freedom, no? Sa network income. Kung bakit may nakikita ka mga top earner, mga nagkaka-check-in ng malaki, dahil ginagawa din lang yung network site. Tama? So, di ba? Ayan. So, dito po dapat makabisado din natin to yung about sa network dashboard natin. So, syempre, para mag-add ng sub account, so ibig sabihin kayo po kapag naka-multiple accounts po kayo, make sure na naka-sub account po yan. Bakit? Kasi every time na meron tayong top performer every month, alright? So, hindi po mabibilang po yung ibang income mo sa ibang account mo, lalo na kapag hindi naka-sub account. Tama ba? So, dapat naka-sub account agad yan, lalo sa mga multiple account. Kasi, yung 88 na yan, indirect referral, malaking bagay yan. Yung instead na pumasok ka sa top dahil nga hindi mo na sub account, okay, maraming 88 na pumasok sa mga account mo na yon, hindi ka nakapasok. Kasi nga, lamang ka lang ng isang indirect referral. Ayan. So, lahat ng mga account mo, connected na yan kapag sinab account mo. Okay? So, ito, gagawin mo lang po, no? Punta ka sa dashboard mo, then, merong menu bar doon, i-click mo lang yung sub account. So, kapag nag-sub account po kayo, alright, doon po yung sa main account niyo po. Doon ka mag-process. Lagyan mo muna yung main account mo, ito yung main account mo, tapos, doon mo i-process yung sub account. Click mo yung sub account, then click mo yung add button. Alright? So, input information needed like username. So, ang ilalagay mo po doon, yung i-add mo. Kung saan mo pangalawang account mo, username ng pangalawang account mo, then yung password ng bagong account mo. Ganon siya. Then yung PIN code, yun yung PIN code na main account mo. So dito mga apply, no, para hindi kayo malito, pwede yung same lahat ng password ng account nyo, pwede yung same lahat ng PIN code. Tama? Kung lalo pag hindi naman kayo matandain sa mga password, i-same nyo na lahat kasi magkaiba naman ng username yan eh. Hindi naman yan ano po. Okay? Alright, so ganun siya. Then click mo yung send request. So dito po, kayo po yung mag-a-accept po niyan. Hindi po yung back office. Tama? Kasi maraming nalilito po dito na ba't kaya hindi pa na-add yung sa account ko? Tagal ko na, 1 week ko nang in-add yun na. Kayo po mismo mag-accept po nun. Alright? So, ang gagawin niyo po, para hindi kayo palagot-lagot muna, lagay muna, i-request mo na lahat ng account mo sa main account. Tsaka mo siya ilalagay isa-isa para i-accept mo na lang. So ngayon, para ma-add mo na siya, okay, ngayon lalagot mo ngayon yung main account mo. Then i-login mo muna yung pangalawang account mo or alin man yung isa sub account mo. Okay? So doon mo siya i-convert sa, ayan, ini-accept mo po yung request po doon. Pwede mo i-decline, pwede mo i-accept yung request. Then connected na po siya.
Okay? So, same process lang po yan. Again, kapag nag-add ka ng sub-account, main account po yung doon ka mag-start ng process. Nai-gets po ba? Mali na po ba? Ayan. Okay? So, paano siya? Meron tayong video niyan para may idea kayo sa system natin. How to add sub-account. Especially sa mga naka-multiple accounts. Una mong gagawin is log in mo muna ang main account mo. Then click menu button at I click ang sub-account. Then scroll down at I click ang request. After that, I tap ang add. Then input account, username. Yung username na gusto mong i-sub-account. Then input requested password. Then PIN code ng main account mo. Then click send request. Then click OK. Next na gagawin mo para ma-accept mo ang request, kailangan mo muna mag-sign out sa main account mo. Then I log in mo ang account na ni-request mo. Then click menu button at tap sub-account. Scroll down and click convert. Swipe right and click arrow, then accept. And input your PIN code. And that's it. That's it. Yan. Nasundan po ba? Nasundan po ba? Okay? Ayan. So, sana nasusundan po yung mga apply, no? So, ngayon pa lang, kung naka-multiple accounts kayo, sub-account nyo na po yan. Alright? Yan. Then, next natin. Okay, dito naman po tayo sa network panel. No? So, dito po mga apply sa mismong dashboard mo, makikita mo dito yung network income mo. Okay? Then, syempre, yung available income, yung overall income, then yung payout release. So, dito po sa network income, ito po, for example, meron bagong franchisee na hinataw mo. Ayan. Okay, for example, Tuesday to Monday. Okay, Tuesday to Monday po yan mga apply. Tama? So, bababa po yan dyan sa network income mo. Okay? So, real time po yan papasok agad. Kung may in-include ka po ngayong araw na to, papasok na agad yung income mo dyan. Okay? Then, pagdating ng Tuesday, no? 12 midnight, alright? Pababa po yung available income yung network income sa available income. Alright? Then kapag nasa available income na, that's the time pwede mo na siyang i-withdraw. Pwede mong gawing cheque, pwede mong gawing S-wallet. So kapag nag-withdraw po tayo is 1 week po yan. Okay? For example, pagdating ng Tuesday, click mo ng cheque, Friday mo siya mag-claim dito sa office. Tama? Kung gusto mo rin i-wallet, Friday din po yan, papasok sa is-wallet mo ng tanghali po. Okay? Ayan. Then, nandito po yung dashboard, yung network mo. Okay, then yung bonuses, encashment. So, nandiyan po yung lahat makikita natin sa network panel po natin. No? Alright, so then next natin. Alright, so ito naman po mga upline. Okay, dito po sa network mga upline po, no? Makikita mo dyan kung ilan na yung nasa left sales group mo, ilan na sa right sales group mo, yung genealogy mo. So, ito po, huwag niyo po ipakita kahit kanino itong network network system nyo po. Tama? Then yung bonuses naman, ito naman po, syempre merong, for example, yung binary. Ayan. Sa binary pairing, for example, yung in-encode po doon is nag-pair po siya. Makikita po yan dito. No? Then, sa dito naman sa direct referral, alright, for example, ikaw mismo nag-direct po doon. So, may makikita din yung doon, yung pangalan, tas 1,000 na income. Okay? Then, indirect referral naman, kung saan nanggagaling doon sa connected sending code mo, yung 8888, saan nanggagaling yung 88, makikita din natin dito. Yung level bonus, then yung residual income. Yung residual income po natin is, napapunta po yan dito sa network income po. Hindi siya kasama. For example, yung downline mo mga marami transaction, or kahit ikaw mismo personal transaction mo, papasok yan sa network income nyo po. Okay, so yan, masama siya pag withdraw nyo po. Okay, kapag nag-withdraw po tayo, mga apply no is mayroon po yung minimum 500. So, ganun siya. Okay, din yung activities. So, lahat ng mga activities mo sa system, meron po record po dyan. Okay, so, hindi ka po mananakawan kung papagamit mo sa iba yung system mo. Kasi lahat ng mga activity na ginagawa, naka-record po siya. Hindi siya nabubura kahit ilang years nang ginagamit. No? Ayan. Then, next is ayan. Yung ating incentive naman po. So, ano itong mga incentive natin? So, dito po mga apply, di ba meron tayong tinatawag na cycle bonus? Tama? Yung every paper, mag-earn ka ng points, di ba? So, dito po yan makikita mo kung ilang points na. So, yung sa Dexo po natin, minimum po yan, 3 points. So, kapag naka 3 points ka na, pwede mo nang i-claim. Okay, pwede mo nang i-request. So, nasa 4-5 po yung amount po nun. Alright? Then, syempre, yung first, ano naman po yan, kung first cycle po, paper, is GC points po yan.
So, sa baba po niyan is nandun po yung mga makikita yung points mo po doon para pwede mabili ng products. So, ganun siya. Yung pag bumili tayo ng products, naka-SRP price po siya. No? Then, alright, then nandun po yung lahat ng mga sa mga travel, may mga points po yan, mga points po doon. Okay? So, ngayon naman, di ba meron din tayong tinatawag na direct referral GC, di ba? 2,000 yung direct referral natin. 1,000 cash, 1,000 yung GC. So yun po, pwede natin siyang ibili din ng product po dito. Okay? So, magawin mo lang po, click mo lang yung incentive icon, click mo yung direct referral GC, then click mo yung go to unclaim direct and click arrow right side under yung status. No? Kung naka-mobile phone ka na gamit, i-swipe mo lang po pa right. Okay, then click mo yung claim. Okay, to get your receipt, go back to your direct referral GC icon. Okay, go to name you click earlier. Meron nakalagay po doon na pending, no? Ayan, then click mo yung arrow and click mo yung download or print na po siya. So, yun po mga apply, no? Kahit nasabihin na download mo na siya, hindi yan tatanggapin dito sa office. Papakita mo lang sa counter. Make sure po naka-print talaga. I-print mo yung bago mo siya ilagay po dito. Okay, so sa mga malalayo naman, ayan. Pag meron kayong pwedeng pakasiyuhan dito sa office, pwede naman po yan na gawa kayo ng authorization. Okay, for example, yung sama mo sa team, kaya authorization na pwede mag-claim ng GC points nyo po. Okay, nagigets po ba? So, gano'n lang po mga apply dito po sa ating GC. No? So, ito, meron tayong video nito para mag-claim ng GC. So, yung 1,000 na yun, no, pagpunta mo dito, dapat meron ka nang alam na product, kung anong product na bibili nyo po or anong product na kasya po doon. So, pag may sobra, wala pong sukli yon. Pag may sobra yung product na binili mo, pwede ka mag-add. So, ganun siya. Para ma-covered lang or higit po. Ayan. Then, panoorin po natin yung video. Yung GC na to, pwede natin magamit, pambili or sa ating voucher, no, pambili ng ating product dito kay Spartans Worldwide. So, una mong gagawin, syempre, ilagin mo ang iyong Spartans account and then, puntahan mo yung incentives. Okay? So, click mo lang yung incentive. Dito, syempre, scroll down mo lang and i-click mo ngayon yung direct referral GC. So, once na maklik mo na yung direct referral GC, no? So, makikita mo dito na merong unclaim, pending, or claim. Okay? So, scroll down mo lang, then swipe mo lang pa right. And dito mo makikita na nakalagay na unclaim. Ibig sabihin yan, hindi mo pa siya nakiklaim. Okay? So, ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung arrow sa baba. Then, click mo yung claim. And, click mo yung yes, claim it. Yan. So, dito guys, so magsasabit po yan and then i-accept po yan sa back office po natin. And meron po yan naka-note dyan, no? Direct referral GC claim will proceed to pending tab. So, syempre, ang una mong gagawin dito, click mo lang yung okay. Then dito guys, kailangan natin kunin yung resibo para yun po yung i-present natin sa mismong counter. Okay? So, puntahan ulit natin yung ating incentives, then yung direct referral GC, no? Then, i-click po natin yung arrow and makikita mo dyan yung print or download. Okay, so click mo dyan is yung download para makuha natin yung copy ng receipt. Ayan, click mo lang yung download. Then ito guys, no, kailangan natin siyang i-print, no, para ipakita natin doon sa mismong counter. Okay? Alright, so gano'n lang po kadali mga appliance, no? So yan po yung ibibigay natin dito. So para atas malinaw yung resibo nyo, huwag yung i-screenshot na, huwag yung resibo na i-screenshot na ipiprint nyo po. Download nyo po siya. Okay, kung meron kayong Canva, pwede po yun i-download doon. Tama? So ganun po, may option naman yan kung para saan mo siya i-open. Para malinaw yung resibo po. Ayan. So then next naman natin sa product encode naman, lalo na po sa mga nag-hit ng Thailand, no? So meron tayong maintenance na products every month to 5. So pag bumili tayo ng products mga apply is make sure po na ma-encode natin siya within a month. Tama, para hindi sayang yung points, no? So para mag-encode po dyan, na madali lang naman po ito kasi dito hindi mo na kailangan i-manual pa. Next mo na lang po siya, no? May nakalagay doon na use or unused, mga ganun po. So click mo lang yan, depende ang titingnan mo na lang dyan kung saan mo siya ilalagay. Sa left ba o sa right? Okay, kung saan yung, for example, right yung ano mo, yung tinatawag mo na dito yung strong side mo, na dito yung maraming tao, tinatapon ng tao. So maglagay ka dito, ilagay mo sa right side yung points mo naman po.
Kasi pag umabot ng points po yan ng 2,000, nag-prepare po yan. So, ganun siya. So, kailangan lang na kapag na-encode mo na siya, mas maganda, baka pag bumalik ng parang encode mo kaagad. Tama? Para di mo makalimutan kasi pag umabot ng next month po yan, so sayang yung level points natin. So dito po para mas maintindihan yung products natin dito, no? Pwede kayo, mas maganda umatin kayo ng mga training natin na Prime. Doon po yung dinidiscuss ng mas detalyado kung paano yung gaganda ng products po natin. Okay? Alright, so yan, next natin. Ayan, so dito naman po pwede tayo mag-generate ng cheque, no? So ito po ang kaganda nito mga upline. For example, yung kinita mo agad ngayong araw na to, may encode ka, pwede mong i-generate ng cheque, check po natin. Okay, para mapakita mo doon, ma-post mo sa social media, mapakita mo sa prospect mo, na ito yung kinita ko ngayong araw. Diba kasi may rate of date po yan eh, na range eh. So dito po, nandito lang po yan sa dashboard sa may menu icon. Alright, yan. Then click mo yung date range you want, start and date and then submit, no? Now you can download your check. So for example, from last year, pwede mo ngayong taon na to, magkano bang kinita mo lahat? Pwede mo i-generate ng cheque po yan. Alright, so ganito po, panoorin natin. How to generate E. Check. Go to MLM dashboard, then click Menu and select Generate E. Check. Then enter date range for E. Check. Start date and end date. Then click Submit. Then download file. That's it. Diba, mabilis lang. Alright, diba, imagine 1 million pesos. Grabe naman, laki ng kinita. Alright, no? So, ganun siya. So, yun mo, pwede mo siyang i-generate check para at least ma-motivate ka rin, di ba? Pag generate mo, for example, ngayong month ng January, tapos nakikita mo dyan, 0. So, ay, baka, yan, nakikita mo, ay, wala pala akong ngayon, wala akong income sa network income po. So, ang dito po, ma-generate na about sa network income lang po yan, ha? Ayan. Then, next natin. Alright, so ito naman po, syempre, may income ka na, di ba? Syempre, kailangan marunong ka rin mag-encash, di ba? Hindi mo pwedeng marunong ka mag-income, pero may income ka, pero hindi ka marunong mag-encash. So, napakalaga din po na matutunan mo yan. Na pwede naman, kung iniipon mo talaga yung income mo, para, for example, nag-goal ka ng 1 million check, di ba? Pwede naman, di mo i-encash, no? Pero dapat may marunong ka rin matutunan mo rin mag-encash, no? So, gawin mo lang po dyan is, punta ka na sa may MLM dashboard mo, menu icon, nandun po yung withdraw money. Kung desktop ka naman, desktop view, or naka-tablet ka, or naka-laptop ka, so hindi mo kailangan pumunta ng menu icon kasi nasa baba na yung automatic na po yan. Tama? Alright, so makiklik mo yung withdraw money pag Tuesday. Okay? Or di kaya meron ng available income. So hindi mo siya makiklik kapag walang income doon. So may minimum po yan pag nag-withdraw tayo 500. So kung for example, yung income mo is nasa lang, isang direct referral lang is, sabi natin na nasa 900 plus lang, okay, wag mong itira yung 400. Kasi kailangan mo antayin magkaroon ng 500 yan para maklik mo ulit yung natira. So parati kung gusto mo yung i-click mo na lahat. So wag below 500 kasi 500 po yung minimum po dyan. Malinaw? Ayan. So input mo lang yung pin code mo, Clays Wallet, and desired withdrawal amount. Click submit, no? And every Tuesday po yan para sa releasing. Ayan, every Friday naman po yung releasing ng cheque or kaya mapapasok doon sa mismong wallet mo. Okay? So, yun. Napakalaga po yan mga apply, no, na marunong tayong mag-encash sa ating system natin. So, actually, wala pa tong video natin. Alright, so, ayan. Okay ba lahat? Natututo po ba? Okay, so, syempre, sa lahat naman na dito po ngayon, no? And, ayan. Type nga po dyan ng 5 kung natututo po kayo. Natututo po kayo. Ano? Actually po, no? Ayan, sana may natutunan po kayo sa training natin ngayon. Okay, yan po naging natin ng slide po natin. So maging lang po tayo, atin lang talagang mga training para update kayo kasi laging may bago po. Laging nagbabago yung ating, negosyo, marami tayong updates. Tama ba? So, syempre, sa lahat naman dito po ngayon, ayan. So, sana may natutunan po kayo. And yung mga natutunan po natin, hindi lang pwedeng natutunan mo lang. Dapat unti-unti na-apply mo siya. Okay? Kasi kahit ilang beses ka umatin ng technical pero hindi mo naman sinusubukan,
natatakot ka, huwag ka matakot mga uplines. Tama? Kaya ngayon pa lang, di ba ngayon pa lang, kung wala pang fun yung system mo, i-explore mo na siya. Kasi iba pa rin kapag ikaw mismo, ini-explore mo, tinatry mo, saan yung pipindutin, di ba? Tapos, syempre, para unti-untiin mo lang po. Pwede ngayong, for example, ngayong week na to, aralin mo lahat sa mga basic doon sa dashboard mo. Next week naman, next day naman, masimula mo na, mag-load ka. Di ba? Para at least matry mo na po siya. Okay? Ayan, hindi mo siya, pag sinabay-sabay mo lahat, medyo malulula po kayo. Tama ba? Then, subukan nyo po. So, ngayon pa lang, subukan nyo na. Dapat next training. Okay? Dapat next na atin po kayo ng technical training natin. Nakapag-try ka na mag-load, nakapag-try ka na mag-Gcash, nakapag-try ka na bills payment, ganun po. Tama? Para na-apply nyo po siya. No? Kasi the moment na sinubukan nyo po mag-transact, tataas po yung self-confident nyo po sa negosyo nyo po. No? So, sa tingin nyo, okay, mas na-excite ka, kang i-share yung negosyo mo. Tama ba? Hindi lang, kumbaga, wag mong itago yung business niya po. Share mo lang, share mo yan. Kasi, syempre, hindi ka makakuha ng client dito kapag tayo lang po nakakaalam, dapat i-share natin. So, gamitin natin yung social media po natin para ma-promote yung business, no? Tama ba? Ano siya? And, ayan, always atin training lang po, hindi lang basta sa technical kasi bawat training dito is kasama po yan sa negosyo mo. Okay? So, congratulations sa lahat ng mga naka-attend dito, no? Okay, so screenshot mo po yung patunay na umandin ka. Hanapin ko yan, papirma ka sa akin. Ayan. So, dapat patunay na umatin ka talaga tapos may natutunan ka sa akin, no? Kasi kung wala po kayo natutunan sa akin, okay lang po yan kasi sobrang dami naman po yun, no? Hindi dapat meron kahit mga dalawa or isa na natandaan mo talaga. Di ba? So, ganun siya. Ayan. So, on cam po tayo tapos picture tayo. Bago tayo mag-end mga apply, picture lang po tayo, no? Smile on cam. Okay, so thank you everyone. So see you po. Announcement na lang bago tayo mag-end. Okay, so sa Thursday, atin kayo ng prime training natin. Then Friday po is meron tayong next training. And syempre yung malapit natin na foundation to success, no? Na February 22. So nakakabos naman yung slot po yan. So ito po ay syempre kung kayo po ni-reach out ng apply mo, napakaswerte nyo po na mapatin kayo ng training na yon. Tama kasi hindi po lahat pinapaatin po doon. Tama ba? Okay? So again, ako po si Judy Tunyakaw, no? No, so nakita niyo po lagi sa office, malit man yung akong mata, malit man yung ayan, tama nagigis ba? Malit po man yung mata ko sa inyong paningin, no? Pero nakakapuwing din. Wala po puwing din. Okay, so maraming salamat everyone. Thank you po. God bless. Makatawad na sal po tayo. And see you at the top and thank you and God bless.